Pagmamasahe ang pangunahing ikinabubuhay ng visually impaired na si Nanay Eden. Bagamat hindi kalakihan ang kinikita nito, pilit pa rin nitong pinagkakasya ang kita para makabili ng gamot at mapag-aral ang kanyang dalawang anak sa kolehiyo. Mahirap eh. Kasi halimbawa ang income ko ngayon 840. Allowance pa nila na 300. Dalawa kasi sila eh. Pag 150 yung allowance nila. Kaya ang budget namin, halos sa isang araw, 400. Mahirap i-budget eh. Kasi ang bigas minsan per day kami 5 kilo sa isang araw, kukuha kami. Kaya naman, malaking tulong na raw sa kanilang mga persons with disability ang 20% discount sa kanilang mga binibili. Kaya hindi raw nito maiwasang mainsulto at madismaya sa ilang taong ginagawa itong oportunidad sa paggamit ng mga peking PWD card. Siyempre nakakainis kasi konting bagay lang pinag-interesan pa nila yung kung sabi na nga namin kung pwede lang na magpalit kami ng sitwasyon Ito rin ang problema ng Persons with Disability Affairs Office ng pamahalaang lungsod ng Baguio. Sa buong bansa natin pinag-uusapan natin kasi may mga sektor ng ating bansa na dahil daw, yung the word na daw, sa pamimeke ng person with disability identification card ay sila din ay naapektuhan sa kanilang mga negosyo kagaya ng mga restaurants o yung mga pharmaceutical o kung saan mang establishmento na tinatanggap ang person with identification card. Sa pagdinig ng Senado tungkol dito noong Disyembre ng nakaraang taon, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na umabot sa 88 billion pesos ang nawalang buwis sa pamahalaan dahil sa 8.5 million na peking PWD ID. These fake PWD IDs are really causing a lot of economic damage in terms of foregone revenues and in terms of unqualified discounts being given by business establishments. We need to stop these fake PWDs. Kaya naman, ang ilang mga establishmento, maingat na sinusuri ang mga ipinepresentang mga PWD card. Yun yung protocol namin kung sino ang may-ari ng PWD ID sila lang ang pwedeng mag-purchase for the next. Para matiyak namin na sila may-ari at hindi fake yung ID. Pero, paano nga ba makikilatis ang tunay na PWD card sa peke? Sa harapan kasi may mga barangay, may mga munisipyo nagbigay, tapos yung type of disability, yung pangalan. Pagkatapos sa likod ay ito ay merong sign ng current municipal or the city mayor. Yung current ay yung present na mayor ng local government unit. Tapos tignan din natin yung date of issue. Ang date of issue kung starting 2022 ay valid for 5 years. Lahat ng mga expired na person with disability identification card ay that is also a fake. It's considered fake kasi expired and invalid. Ang mga mahuhuling gumagamit, nagbebenta at gumagawa ng peking PWD card ay maaaring maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9442 o ang Magna Carta for Disabled Persons and for other purposes. Ang mga lalabag dito ay maaaring patawan ng parusang pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at multang 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Idagdag pa rito ang reklamong paglabag sa Revised Penal Code, Article 172 o ang falsification of public documents na may karampatang parusa ng 2 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Valerie Dismaya, RNG News.